ang kalimitang tipo ng OFW na kakaroon tayo ng problema ay yung mga tinatawag nating direct hire OFWs. Bakit po? Kasi po, yung direct hire, sila po yung interesadong humanap ng trabaho on their own. No? Wala pong katuwang na ahensya at hindi po na-verify ng isang recruitment agency kung yung employer na yan ay accredited at dumaan sa proseso ng Migrant Workers Office natin o ng Labor Attaché. Etong mga direct hire na ito, usually, sila po yung nag-a-apply online. No? At napakarami po kasing advertisement, mga Facebook post, na kung saan makikita mo may trabaho sa ganitong bansa, ganito ang offer ng trabaho, napakaganda ng economic package, yung kanilang sweldo, ang laki ng overtime, at ikaw naman, dahil gusto mong magtrabaho, ikaw ay papayag agad na mag-apply. No? Tapos, nanghihikayat yung iba na to cut corners, wag nang dadaan sa DMW. No? Mag-apply na lang as tourist visa, for example, tapos may tutulong sa kanila o kaya may mag-escort papunta doon sa airport, merong tutulong kung paano sila makaalis agad at pagdating doon sa country of destination, pwede silang mag-convert from a tourist or student visa into a work visa. Ito po yung ating tinututukan. No? Dito tayo naglalabas ng mga advisories. Ito po yung targeted section ng ating OFWs na kung saan marami pong mga victims dito at napatunayan na po natin sa ating mga datos. Kaya patuloy po ang aming programa at polisiya doon sa tinatawag naming surveillances, whether online or physical surveillances, you close yours. No? Tayo po yung nagsasarado ng mga training centers, mga visa centers, mga travel agencies na kung saan lehitimo man sila pero nag-o-offer ng work, no? At sila po ay naniningil ng recruitment fees sa mga OFWs at minsan nakakapagpaalis pero kalimitan nakakapagbiktima po ng maraming OFWs. Ito pong nakaraang taon, meron po kaming 6 na travel agency, mga visa consultancy firm na pinasarado dahil po sa ganyang mga modus operandi. Ano naman po yung basehan, no? Just to reiterate, no, upang masiguro na ang isang recruitment agency ay talagang legal? Ang tanging basihan lang po natin para malaman natin na lehitimo yung kausap ninyong recruitment agency ay i-verify po ninyo yung pangalan, no? Yung eksaktong pangalan sa aming DMW website, no? Ito po yung www.dmw.gov.ph. Meron po kaming database dyan ng kumpletong pangalan lahat po ng mga ahensya, whether it's a land-based or a sea-based agency. Nandiyan din po yung aming status ng mga agency kung sila ay kasalukuyang suspendido o sila po ay canceled na yung kanilang ahensya dahil sa isang recruitment violation. No? Makikita rin po sa aming database kung meron silang mga valid and existing JO. Ito po, importante pag sinabi natin JO, ito po yung job order. Hindi porke lehitimo kang ahensya ay pwede ka na magpadala ng OFW sa abroad. Titignan po natin kung meron silang accredited foreign employer at yung accredited foreign employer na yon ay may valid and existing job order. Ang ibig sabihin yun, ating labor attaché sa post, alam niya na meron pang available na trabaho. Minsan ho kasi, while accredited si employer, wala nang available na JO. Ang nangyayari, pag umalis si OFW, nag-aantay ng panahon na magkaroon ng bakante. Ay hindi po tayo pumapayag ng gano'n. Ang importante, pag lumipad si OFW at dumating doon sa kanyang destinasyon, dapat ora mismo mag-i-start na po siya ng trabaho.